Mga kaheneral, baka makahingi ng likes, kahit umabot ng 150 likes kuntinto na ako. Salamati. Nasa harap namin ang nganga ng bibig ng halimaw. Lumitaw ang mga pulang halimaw sa harapan ng ekspedisyon. Sinabi ni Sio Jia sa bayani na naiintindihan niya ito. Iniulat ng system na ang squad ay humaharap sa isang level 35 na blood monster na may mga kakayahang blood mistral, blood explosion, at bill. Wood Arrow. Si Jiang Chen, kasama si Yan Fei na nakikita sa kanyang likuran, ay iniisip na ang mga halimaw na kanilang nakatagpo ay medyo malakas, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit umalis si Zia imbis na kainin ang mga halimaw na ito. Nagmungkahi ang lalaki na may nahanap ang kanyang ward na mas kawili-wili. Gumamit si Yan Fei ng Soul Force Strike na nagdulot ng pagbagsak ng dilaw na enerhiya sa mga blood monster. Ang lalaking blonde na nakatayo sa tabi ni Xuan Yu ay lumingon sa bayani at sinabing siya ay nakawasak ng mahigit isa. Nang dosenang bloody creature sa isang kilos. Itinatanong ng binata kung ilang halimaw ang kayang patayin ni Zhong Chen. Itinaas ng bayani ang kanyang hinlalaki at iniisip na nasa harapan niya ang isa pang walang utak na idiot. Sinabihan ni Xuan Yu nang may di pagkasaya si Yan Fei na tumigil sa pagpapakitang gilas. Yumukod ito at sinabing gagawin niya ang anumang kagustuhan ng kanyang diyosa. Hindi maunawaan ng babae kung paano maaaring maging ganoon katanga. Nakikita ang mga halimaw sa tabi ni Xuan Yu. Sinabi niya na ngayon ay pupunta sila sa lugar kung saan matatagpuan ang puso ng sinaunang Diyos. Marami pang halimaw doon, kaya kailangan mag-ingat. Ngunit ito ay isang mahusay na pagkakataon upang mapabuti ang iyong mga kasanayan. Pagkatapos ay sinabi ng babae na ang sinaunang Diyos ay talagang may tatlong puso. Ibig sabihin, ang anatomiya ng nilalang na ito ay seryosong naiiba sa tao. Nakikita natin ang profile ng bayani. Sinabihan ni Zia siya na huwag pakinggan ang babaeng ito na nagsasabi ng kalokohan dahil ang Diyos ay alagang may 4 na puso at hanggat hindi bababa sa isa sa mga ito ang nananatiling buo, maaari siyang buhayin muli. Nagulat si Jiang Chen at tinanong kung nais niyang sabihin kay Shoya na ang nilalang na ito ay buhay pa. Sumagot ito na nahanap niya ang huling puso at ito ay ganap na buo. Nakikita ang salagubang laban sa backdrop ng isang malaking pulang puso. Tinawag ng bayani si Zio Jia na bumalik kaagad dahil napakadelikado doon. Sumagot ito na sinusubukan niyang kainin ang organong ito at humiling na bigyan siya kahit kaunting oras. Hiniling ng bayani na bumalik ang alaga, at nangako bilang kapalit na mag-aayos ng isang buffet para sa kanya sa ibang lugar. Nakikita natin ang mata ng binata. Naiintindihan ng bayani na kailangan niyang kumilos. Inilapag ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa balikat ng isa sa mga binata at sinabing masyadong mapanganib dito at walang saysay na magpatuloy. Itinatanong ni Yan Fei kung ano ang pinagsasabi ng bayani. Hiniling niya na kunin ang mga teleportation flags at bumalik kaagad. Tumingin ng may paghamon si Yan Fei diretso sa mga mata ni Zhong Chen. Hiniling niya na aminin ng lalaki na siya ay lubhang natakot nang makakita ng ilang bloody monsters. Tinawag ng blonde na duwag ang bayani at tinanong kung bakit ito naparito kung takot siya sa lahat. Tinanong ni Xuan Yu kung seryoso si Zhong Chen ngayon at hiniling sa lalaki na sabihin sa kanya kung ano ang problema. Seryoso ang mukha ng bayani. Naiintindihan niya na mukhang kailangan isang idiot ang isakripisyo. Umaksyon si Jiang Chen. Lumipad palayo si Yan Fei. Iniisip ng bayani na kung iaalas niya sa aksyon ang lalaking ito, ang iba ay mapipilitang makinig. Tinanong ni Xuan Yu ang lalaki nang may pagkamangha kung ano ang kanyang ginagawa at bakit niya ginawa iyon kay Yan Fei. Sumagot si Jiang Chen na ang binata ay masyadong bastos at humiling nito mismo. Lumuhad sa isang tuhod si Yan Fei at ipinahayag na sawa na siya. Pinagbantaan niya ang bayani na patayin dahil naglakas loob na umatake muna. Mga alon ng asul na enerhiya ang bumangon sa paligid ni Yan Fei. Ginamit ng lalaki ang kasanayang spiritual sacrifice. Inamin ni Jiang Chen na humaharap siya sa isang medyo seryosong kalaban. Ngumiti ang bayani. Narinig niyang sinabi sa kanya ni Zia Jia na bumalik na ito. Sumagot si Jiang Chen na ang alaga ay ginawa ito sa tamang oras. Tumingin ang bayani kay Yan Fei na lumilikha ng napakalaking dami ng enerhiya sa paligid ng kanyang sarili. Inutusan niya si Zia na atakehin. Iniisip ng lalaki na ngayon susubukan ang hindi masirang katawan ng Crimson Rhinoceros Beetle sa aksyon.
Enerhiya ang nagmumula sa mga baluktot na daliri ng bayani. Magkatapat na nakatayo ang magkalaban. Ang mga alon na kanilang nililika ay nagbabanggaan sa isa't isa. Tumingin si Shu at Yu sa nangyayari at sinabi ng may pagkamangha na naipagtanggol ng bayani ang atake ng summoned servant sa isang sampal lamang. Hindi maunawaan ng babae kung anong halimaw ang nasa harapan niya. Tumingin ng may pagkabigla si Yanfei sa nilalang na kanyang isinugo na nagmiss lamang ng suntok at iniisip na hindi ito maaaring mangyari. Lumipad papunta sa kanya mula sa itaas si Jiang Chen at binabalaan na ang may-ari ng nilalang ay makakatanggap ngayon ng isang sampal. Lumipad palayo si Yanfei. Lumapit si Xuan Yu sa bayani at tinanong kung nawala na ba siya sa kanyang isip at kung anong klaseng circo ang inayos niya rito. Nag-uusap ang mga miyembro ng squad. Sinabi ng isa na ang lalaki na may dalawang sampal ay unang pinatumba ang summoned spiritual servant at pagkatapos ay si Yanfei mismo. Ngumiti si Jiang Chen at sinabi na ang mga sugat ng blonde ay hindi nakamamatay, ngunit kung hindi siya maagapan na tulungan, ri siyang manatiling pailay at kung mangyari ito, ang kanilang koponan ay hindi makakasali sa Pride of Heaven tournament. Tumingin ng may indignasyon si Xuan Yu sa likod ng lalaki at sinabi na sa kanyang palagay, ang lalaki ay talagang natakot at nangulete si Yanfei para pilitin ang lahat na umali. Sa lugar na ito. Sumagot ang bayani na kung ang babae ay patuloy na magpumilit sa kanyang sarili at magtanong ng mga hindi kinakailangang katanungan, masama ang mangyayari sa blonde. Tumingin ng may indignasyon ang mga kabataan sa bayani, naisip ng isa na ang hampas lupang ito ay hindi nag-iwan kanila ng pagpipilian. Umalangaw-ngaw ang utos na gamitin ang mga teleportation flags. Tumingin ng may pagkamangha ang mga miyembro ng ekspedisyon sa kanilang mga kamay. Naging malinaw sa kanila na ang mga teleportation flags ay hindi gumagana. Inirapan ng bayani. Nakikita natin ang profile ng lalaki. Ipinalagay niya na gisingin ni Xiaoji ang Diyos sa kanyang presensya at ngayon ay hinaranggan niya ang lahat ng mga ito dito. Naiintindihan ni Jiang Chen na ang paliwanag na ito ay tila lohikal dahil minsan ay sinabi sa kanya ng guro na sa kabil. Nang siyam na paggising ay naroon ang kaharian ng mga tunay na Diyos. Ang bayani na nasa likuran ng iba pang mga kabataan ay tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Iniisip niya na ang lahat ng ito ay nangangahulugan na ngayon ay makakaharap nila ang isang kaaway na nasa ika-10 o mas na antas ng paggising at hindi sila makatatakas mula rito. Nagsalita ang binata sa sarili na kumalma at pinaniwala ang sarili na isinara lamang ng Diyos ang espasyo ngunit hindi pa direktang inatake ang sinuman. Hinawakan ng bayani ang watawat. Naisip niya na ang lahat ng ito ay nangangahulugang wala pa ang buong kontrol ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Nagmamadaling sumugod si Jiang Chen kasunod ng kanyang salagubang. Naisip niya na dapat niyang samantalahin ang sandali at subukang patayin ang Diyos bago ito ganap na magising. Hiniling niya kay Ziejia na direktang gabayan siya sa puso na dapat wasakin. Tiningnan ni Xuan Yu ang tumatakbong bayani. Tinanong niya ito kung may naramdaman ba siya mula nang subukan niyang pilitin ang lahat na mag-teleport mula rito at kung ito ang dahilan kung bakit niya sinaktan si Yanfei. Sumigaw ang babae na hindi dapat maglakas loob ang lalaki na tumakas at sagutin ang kanyang mga tanong. Nagmamadaling sumunod ang mga miyembro ng ekspedisyon sa bayani. Sumigaw ang babae na kailangan nilang habulin ang lalaki dahil may nagbago sa katawan ng sinaunang Diyos. Hiniling niya sa lahat na magsama-sama. Pagkatapos nito, inutusan niya ang dalawang binata na isa sa kanila ang magbuhat ng walang malay na si Yanfei at ang pangalawa ang maaaring pumalit kung kinakailangan. Ipinakita ng mga binata na nauunawaan nila ang utos ng kanilang amo. Isang malaking pulang halimaw ang lumitaw sa harap ng bayani. Naabutan ang lalaki ng natitirang miyembro ng ekspedisyon. Iniulat ng system na may mga espesyal na blood monster sa harap nila, antas 70 hanggang 120 na may mga kasanayang blood mithril, blood explosion at blood arrow. Naiintindihan ni Jiang Chen na napalibutan na sila ng mga halimaw at sa parehong oras ay doble ang antas nito kumpara sa mga halimaw sa pasukan. Sinabi ng bayani na ang lahat ng ito ay napakasama at kung ang mga halimaw na antas 120 ay naparito na, dapat asahan na natin sa lalong madaling panahon ang mga antas 150. Inutusan ni Jiang Chen si Ziaju at ang kanyang mga insektong nasasakupan na harangan ang daan patungo sa mga blood monster sa harapan.
Ang reyna ng insekto, namumulat ang mga mata, ay sumugod sa mga halimaw. Nakikita niya ang mga ito bilang pagkain. Inutusan ng bayani si Kuan Yu at ang kanyang mga mandirigma na takpan ang likuran. Ipinikit ng lalaki ang kanyang kanang kamao at sinabi na siya mismo ang kailangang bumutis sa daanan at harapin ang pangunahing problema. Takot na tinanong ni Kuan Yu kung ano ang balak gawin ng binata dahil nasa harap niya ang meridian ng sinaunang Diyos. Tinanong ng babae kung paano bubutasan ng binata ito. Sinabi ni Jiang Chen na ang lahat ng ito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang bawat isa ay magtiis hanggang sa kanyang pagbabalik, kung sakaling siya ay babalik. Tumama si Jiang Qin. Ginamit niya ang kasanayang indestructible body of the Crimson Rhinoceros Beetle. May nakita kaming maliit na siwang. Sinabi ni Shino na walang saysay ang lahat at kahit magawa ng lalaki na batasin ang siwang, ito ay gagaling dahil mabilis na nagre-regenerate ang katawan ng sinaunang Diyos. Itinaas ng bayani ang kanyang kamao para sa isa pang pag-atake. Sinabi niya na wala siyang pakialam at patuloy siyang magsusubok. Tumaob ang binata gamit ang kanyang kanang kamay. Sinabi niya na kung hindi nila mabutas ang mga meridian, hindi sila makakalabas. Hindi sapat ang kanilang lakas para makadaan sa panlabas na proteksyon ng katawan sa anumang kaso. At sa gayon, maaari siyang gumalaw sa loob ng mga panloob na organo at subukang marating ang puso. May nakita kaming bakas ng isang malakas na suntok. Tumingin si Jiang Chun sa isang malaking siwang at sinabing nagtagumpay siya. Nagawa ng bayani na isiga sa natitirang ekspedisyon na hintayin siya rito. At pagkatapos noon, ang butas sa mga tisyo ng Diyos ay nagsara. Sumigaw si Zaino para mag-ingat ng mabuti si Jiang Qin. Tiningnan ng babae ang dalawang lalaki. Sinabi niya kina Lu Fei at Seiming, na parehong mga tank, na kunin ang kaliwang panig at panatilihin ito sa anumang halaga. Iniunat ni Zion Yu ang kanyang kanang kamay sa gilid, tinawag ang ilan pang mga pangalan, at inutusan ang mga taong ito na takpan ang lugar ng paglabas. Siya mismo kasama ang isa pang mandirigma ay kumuha sa kanang panig. Ang mga miyembro ng ekspedisyon ay naghanda ng pabilog na depensa. Hinimok sila ni Shino na tandaan na ngayon ay nakasalalay lamang sa kanila kung sila ay mabubuhay o hindi. Sinabi niya na tiyak na tutulong sa kanila ang kanyang lolo sa tuhod na si Jinko. Kapag nalaman niyang nasa peligro sila, isinigaw ng mga kabataan na magtitiis sila. Tumindig si Hong mula sa kanyang upuan nang may takot. Tinanong niya ang kalbong matandang nakatayo sa harap niya kung nawala ba talaga ang kontak sa mga miyembro ng ekspedisyon. At nang mangyari ito, sinabi niya na malakas na energy fluctuations ang naitala 3 minuto ang nakalipas, na hindi pa nangyayari dati. Sinabi ng matanda na sinubukan niyang pumasok sa loob, ngunit natagpuan niyang nakasil ang pasukan. Tiningnan ng matanda si Hanjin at sinabi na ang katawan ng sinaunang Diyos mismo ay nananatili sa kanilang dimensyon. Kontrolado pa rin nila ang pasukan na matatagpuan sa binti, at nasa loob pa rin ito ng kanilang formation. Uupo si Hong sa kanyang upuan at susuportahan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay. Sinabi niya na inabot ng daan-daang taon ang kanilang pamilya upang buksan ang daanan papasok sa katawan ng sinaunang Diyos at hindi nila mabubutas ang kanyang depensa mula sa labas sa isang bagong lugar. Iginiit ng lalaki na kailangan nilang ipaalam sa Old Master at hilingin sa kanya na bumalik. Inamin niya na ang lahat ng pag-asa ngayon ay nasa kanya na lamang. Gayun din, sa palagay ni Hong Yin, kailangang ipaalam sa mentor ni Jiang Chen na si Guai Tian ang nangyari. Dinakma ng bayani ang panganang ngipin na halimaw gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang Xiao Jia na nasa likuran ng lalaki ay tumutulong sa kanya na labanan ang mga halimaw. Ginagamit ng bayani ang 3 blades, Human, Earth, at Heaven. Tumangala ng masigla si Xiao Jia. Sinabi niya na wala siyang gana na kainin ang lahat ng dumi na kanyang kinakalaban ngayon dahil alam niya na may isang tunay na piging na naghihintay sa kanya sa hinaharap, ang puso ng isang Diyos. Isang buhawi ng asol na enerhiya ang umiikot sa paligid ni Jiang Qin. May nakita kaming 2 tauhan na nag-uusap. Isang mahabang buhok na lalaki na nakahubad ang torso ay nagsabi na sorpresa para sa kanya na may ganitong malakas na tao sa mga pumasok. Isang sungay na halimaw na nakaupo sa tapat ay tinawag ang kanyang kausap na Brother Duanchio at sinabi na walang makakaalam na may taong aksidenteng makakita sa kanyang puso matapos itong itago sa paghihintay sa pagdating ng isang bagong panahon.
Sinabi ng halimaw na daan-daang taon na ang nakalipas mula nang magkunwari ang kanyang kausap na namatay upang maiwasan ang pagpapatay. At ngayon daan-daang taon ang nakalipas, may nakita itong ilang random na lalaki. Iniunat ni Duan Shio ang kanyang kaliwang kamay, tinawag ang kanyang kausap na Manlong, at sinabi na ang batang lalaking ito ay hindi mukhang ordinaryong tao sa kanya. Iminungkahi ni Duan Shio na tingnan ng mabuti ng kausap at sinabi na ang mga insekto na ginagamit ng batang lalaki ay ang maalamat na 9 miasma wings. Pinayuhan din niya na bigyang pansin ang mga teknik at galaw na pagmamay-ari ng bayani. Sinabi ni Duan Shio na hindi lahat ay maaaring makabisado ng ganitong sining. Sumagot si Manlong na wala sa mga ito ang mahalaga dahil nagsara na ang espasyo at ang taong ito ay patay na. Nakatayo sina Duan Shio at Manlong sa tabi ng isang maliit na asol na ulap. Sinabi ng una na gumagamit ang lalaki ng mas maraming mahika at natatakot siya na makarating ito sa kanyang puso. Ngayon ay maaari na lamang siyang lumikha ng mga madugong halimaw. Ngunit sa ganitong mga puwersa, malamang na hindi mapipigilan ang intruder. Kaya kung winasak ng binata ang puso, pareho silang mawawala. Itinaas ni Manong ang kanyang kanang kamay, naglalabas ng asol na glow. Hiniling niya kay Wancho na huwag mag-alala. Inamin ng dragon na kaunti na lang ang natitirang oras at nauubos na ang kanyang lakas, ngunit sa anumang kaso, dapat sapat ang mga ito para tapusin ang ilang brat. Sumulong si Gian sa ibabaw ng mga bangkay ng mga pinatay na halimaw. Sinabi niya na lumalakas ang mga halimaw at may mga individual na ng antas 150. Naisip ng lalaki na magiging napakahirap para kay Shinyu na magtiis. Naiintindihan niya na dapat siyang magmadali, kung hindi, lahat ng miyembro ng squad ay lalamunan. Umungot si Xiaojia sa unahan. Sinabi niya sa kanyang ama na kung mabutas nila ang Meridian Intersection, halos narating na nila ito. Tugon ng mga bayani na napakaganda nito. Naiintindihan niya na itinago ng sinaunang Diyos ang kanyang puso, inilipat ito sa ibang lugar. Sumugod si Jianin. Nalaman niya na tumatakas ang mga blood beast. Nahulaan ng lalaki na malamang na nararamdaman nila ang presensya ng isang mas malakas na halimaw. Isang maliwanag na puting flash ang nakikita sa likod ng ulo ng batang lalaki. Nalaman niya na naglaho ang dagat ng kanyang kamalayan at hindi niya nararamdaman ang puno ng lahat ng bagay. Namangha ang mga mata ng bayani. Nakita niya ang isang malaking halimaw sa likuran niya at sinubukang unawain kung ano ang nangyayari. Dinakma ng halimaw ang batang lalaki gamit ang isang kalmo na paa. Sumigaw ng hysterical si Gian. Tinanong niya kung saan nanggaling ang nilalang na ito. Nakatingin ng nakangiti sina Duan Shio at Nung sa bayani. Ipinahayag ng horned monster na tapos na ang batang ito. Ang bayani na nasa tabi ay nakikita ang mga kristal ay hindi maunawaan kung bakit hindi niya mapigilan. Nalaman ng batang lalaki na nabalot ng lamig ang kanyang katawan at ang kanyang kamalayan ay inaakit sa pagtulog. Inilagay ni Xiaojia ang kanyang mga kamay sa mga pisngi ng batang lalaki at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Hiniling niyang magsalita kahit na ano. Nalaman ni Gian na hindi siya makapagsalita. May singsing na kumikislap sa kamay ng batang lalaki. Pumunta ang batang lalaki. Ang paa na humahawak sa kanya ay naghiwalay. Iniulat ng system na inatake ang bayani ng isang malakas na sumpa mula sa isang hindi kilalang entity. Bilang resulta, ang proteksyon ng puso ng Star God ay na-activate, na sa kasamaang palad ay nasira. Isang purple na dragon ang nakikita sa itaas ng ulo ni Jiang Chen. Nalaman ng batang lalaki na ang puso ng Star God ay ang mismong singsing na ibinigay sa kanya ng Great Dreamer. Nalaman ng bayani na ang sumpa ay direktang gumana sa kanyang kaluluwa, na hindi pinapansin ang proteksyon ng puno ng lahat ng bagay, at nangangahulugan ito na ang singsing ay nagligtas lamang ng kanyang buhay. Nalaman ng batang lalaki na tama ang ginawa niya noong tinawag niya ang babaeng iyon na kapatid. Lumitaw ang isang ngiti sa mukha ng bayani. Isang ghost tree ang nakikita sa likuran niya. Tinukoy niya ang kalaban at sinabi na nagawa nitong sirain ang bagay na ibinigay ng isang God-level master, na N. Ang angahulugang napakalakas ng kalaban, ngunit hindi nito napaatay ang lalaki. Kaya ngayon, gagawa ng kilos si Jiang Qin. Tiningnan ni Duan Shio si Mulang at hiniling sa kanya na gamitin muli ang sumpa. Sinabi niya na hindi kayang tiisin ng binata ito. Hinawakan ng horned dragon ang kanyang lalamunan at malakas na umubo. Tumakbo ng pasulong sina Jiang Chun at Xiaojia.
Sinabi ni Mulang na hindi niya ito magagawa dahil napakakomplikado ng spell na nagawa na at ang kanyang kaluluwa ay nanghina ng sobra sa mga taon ng pagkakabilanggo sa Keita. Wang ito, natatakot ang dragon na kung sakaling ay pakana nito ang isa pang sumpa, ipapadala kaagad iyon sa kanya sa walang hanggang pagtulog. Tumingin si Mulang kay Duan Shio na nakatayo sa likuran niya at tinanong kung ano ang gagawin ng kasamahan nito para iligtas ang dragon o laumin ang kanyang cap. Ang yarihan para mailigtas ang kanyang puso. Lumitaw ang isang ngiti sa mukha ni Duan Shio. Naintindihan ni Menong na wala na siyang pag-asa. Pinagpira-piraso ito. Idineklara ni Duan Shio na halata ang pagpipilian dito at kailangang mamatay si Manlong. Nagmakaawa ang dragon na kahabagan, at ipinaalala na may mga bloody monster na naiwan ang kanyang kasamahan. Sinabi ni Duan Shio na nangyari na ang lahat at may magandang ideya siya. Unang beses nating nakita ang mukha ng matanda. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at idineklara na kailangan niyang ayusin ang bata at hindi talaga importante kung wawasakin niya ang kanyang puso. Balak gamitin ni Duan Shio ang asensya ni Malong. Sinabi ng matanda na dinala sa kanya ng langit ang kaluluwang ito at ngayon ito ay magiging siya. Nakatayo sina Jiang Qin at Xiao Jiao sa ilalim ng napakalaking puso. Tanong ng bayani kung gaano katagal aalisin ang seal. Sumagot ang bata na hindi naman ito magtatagal. Maraming beetle ang lumipad papunta sa puso. Iminungkahi ni Xiao Jia na maghintay sandali at tingnan kung ano ang mangyayari. Nagsimulang kainin ng mga insekto ang mahalagang organo. Sinabi ni Xiao Jia na pinuputol ng matatalim na kuko ang mga ugat na nagpapakain sa puso at naalis ang seal. Hinawakan ni Jianjin ang kanyang dibdib sa takot, at itinatanong kung ano ang nangyayari. Nararamdaman ng binata na tumitibok ang kanyang sariling puso sa parehong ritmo ng puso ng sinaunang Diyos. Hindi niya maintindihan kung ano ito. Isang pagkalito o ilusyon. Handa nang isubo ni Xiao Jia ang kanyang matalim na ngipin sa puso. Sinigawan niya ang bayani na nagsisimula na siyang kumain. Tumangala si Zhang Chun sa napakalaking puso at nakatagpo ng isang napakakakaibang sensasyon. Hinawakan ng bayani ang kanyang dibdib. Naiintindihan niya na ang puso ng sinaunang Diyos ay titigil na sa pagtibok. Ngunit halos sigurado siya na ang kanyang sariling puso ay titigil din pagkatapos noon. Hinawakan ng bayani ang kanyang dibdib. Naiintindihan niya na may masamang nangyayari sa kanya. Bumubulong sa kanyang kamalayan na kailangan niyang pumunta sa ulo ng sinaunang Diyos dahil may naghihintay doon sa kanya na iniwan ng kapalaran mismo. Nakikita natin ang isang pulang puso. Napagtanto ni Jiang Qin na tila bumalik sa normal ang tibok ng kanyang puso, ngunit ang hindi makontrol na pagnanais na pumunta sa ulo ay hindi nawala. Nakatayo ang binata na nasa bulsa ang mga kamay, at pinipiling intindihin kung ano ang ibig sabihin nito at nang ito ba ay isang palatandaan na inihanda ng langit. Naiintindihan ni Jiang Qin na kailangan niyang kumalma at naalala na binalaan siya na masyadong mapanganib sa ulo ng sinaunang Diyos. Iniisip ng binata na bago pumunta doon, kailangan niyang tiyakin na okay sina Xiang Yu at lahat ng iba pang Mie. Embro ng squad. Ngumiti si Xiao Jia at hinawakan ang kanyang tiyan at sinabi na sobra siyang kumain at ang lahat ng naiwan ay ginawa niyang blood essence na maaari na ngayong dalhin. Ngumiti si Jian. Naiintindihan niya na ito ay mabuting balita. Mabilis na umabot si Xiao Jia sa level 30 at maaari na ngayong magparami ng 2 beses ng sunod-sunod ang kanyang supling. Sa kasamaang palad, wala pa silang oras para dito dahil kailangan muna nilang bumalik sa kanilang mga kakampi. Nakikita natin ang isang kamay na may mga stream ng asul na enerhiya na umaakyat dito. Sinabi ng may-ari nito na ang sumpa ng karma ay naitanim na sa kamalayan ng bayani. Ipinunito ni Duan Shio ang kanyang kamao at idineklara na hindi makakaalis ang bayani. Sinabi niya sa isip sa lalaki na may humahawak sa kanya ng mahigpit at para maputol ang mga koneksyon na ito ay kailangan niyang maghirap ng kaunti. Ngunit sa anumang kaso, hindi siya makatakas. Sa maaga o huli, ang lalaki ay pupunta sa ulo kung saan magkikita sila. Nakaupo sa lupa ang mga nasugatang mandirigma. Inutusan ng babaeng nakatayo sa harap nila ang mga nananatiling nasa hanay na hawakan ang kanilang mga posisyon. Bumaril si Shinyo ng isang banal na palaso sa halimaw. May sumigaw na may mga bloody monster na sumisira mula sa kaliwa. Tumingin sa balikat ang babae sa mga nasugatan.
Iniisip niya na halos maubos na siya at hindi na nila kayang ipagtanggol ang depensa. Naiintindihan ni Shi at Yu na kailangan na nilang kalimutan ang pagwasak sa mga halimaw dahil ngayon ay bahagya na lamang nila itong masugatan. Nakikita natin ang kanang mata ng babae. Iniisip niya na abala din ang mga insekto ng Nine Miasma Wing Swarm sa labanan, kaya malamang na hindi sila sasaklolo. Isang malaking ngipin na halimaw ang nakabitin sa mga miyembro ng squad. Naiintindihan ni Shin Yu na ang Magic City ay nanganib ng ganap na pagkawasak sa pagkakataong ito. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Aktibong gumagana si Gianchin gamit ang kanyang mga kamao, at binuksan ang mga tisyo ng katawan ng Diyos. Isa sa mga bloody monster ang bumalik at napadapa. Tumingin sa likod ang binata kay Shin Yu. Sinabi niya na sobrang saya niya sa paglitaw ng bayani. Humingi ng paumanhin si Gianjin sa pagkahuli nito. Itinaas ng lalaki ang kanyang kanang kamay at ginamit ang skill na Blessing of the Star God. Iniisip niya na malamang ay hindi naharangan ng singsing ang mahika, ngunit dapat gumana ang healing function. Nasaan sa harap natin ang mga nasugatang mandirigma? Sinabi ng babae na unti-unting nawawala ang sakit sa kanyang katawan. Sinabi ng lalaking nakatayo sa likuran niya na gumagaling na rin siya. Nakikita natin ang profile ng binata. Inutusan niya sa isip si Xiao na bumalik. Naiintindihan ng lalaki na napinsala ang kanyang swarm. Nagmamadaling pumunta sa kanyang amo ang reyna ng insekto na umiiyak, na tinatawag siyang daddy at nagrereklamo na dinala niya ang mabahong maliit na kapatid para makipaglaro at iniwan ang maliit na Shi. Iyaw na mag-isa. Nakipaglaban siya hanggang maubos at nasugatan pa. Nagreklamo ang kaawa-awa na namatay ang kanyang mga anak at hiniling kay Jiang Qin na niyakap siya at kawan siya. Sinabi ng bayani na mahusay ang ginawa ni Xiao Jio at naparito siya para ilabas siya sa lugar na ito. Maaari na siyang pumunta sa Tai Ishe tablet at gumaling. Patuloy na umiiyak si Xiao Jio. Tinawag niya sa isip si Xiao Jia na walang kwentang kapatid at nangakong papaluan ito para maibalik ang katarungan. Itinuro ni Gianchin ang mga bloody monster at tinanong kung ano ang pakiramdam ng mga miyembro ng squad. Sinabi ng binata na kung gumagaling na sila ay kailangan na nilang maghanda para sa susunod na atake ng mga halimaw. Nangako ang lalaki na gagawa ng daanan para sa kanila sa Meridian at pinayuhan silang maghanda para tumakbo doon. Pagkatapos ay tinanong ng binata ang mga tank na subukang hawakan ng matagal ang barrier ng protective magic. Sinuntok ni Gianchin ang pulang barrier, at winasak ito. Sinigawan niya si Xiao Jiao na i-activate ang undestructible body of the Crimson Rhinoceros Beetle. Sinabi ng bata na naiintindihan niya ang order. Itinulak ng bayani ang mga gilid ng daanan at hiniling sa mga miyembro ng squad na mabilis na tumakbo doon. Tumingin si Shin Yu sa bayani ng namangha. Hindi niya maintindihan kung bakit dati ay gumawa ng butas ang binata gamit ang maraming suntok at ngayon isa lang ang kailangan niya. May umuto sa likuran niya na mabilis na tumakas palayo ang mga mago. Dinakma ni Jiang Qin si Shin Yu at tumakas palayo sa daanan kasama nito. Sinabi niya na kung hindi sila magmamadali, hihigpit ang Meridian. Nagsara ang puwang sa tisyo sa harap ng napakaraming bloody monster. May napansin na halos nawala na ang puwang at hindi na makadaan ang mga halimaw. Pinasalamatan ni Shin Yu ang bayani sa paghatak sa kanya palabas doon. Mabilis na tumakbo pasulong ang mga miyembro ng ekspedisyon. Sinigawan ng bayani na mabilis silang lumayo bago sila matuklasan ng mga bloody monster na nakatira na sa Meridian na ito. Hiniling ni Shino sa bayani na ibaba siya sa lupa. Ang mga miyembro ng squad kasama si Shin Yu ay nagpapahinga na nakaupo sa lupa. Huminga ng malalim ang bayani at sinabi na sa ngayon ay relatively safe sila. Isang lalaki ang nagsasabing napakadelikado ng lahat ng ito kaya nakapagpaalam na siya sa buhay. Ang isa namang binata ay nagsasabing dito maaaring mamahinga ng kaunti at magpalakas. Tiningnan ni Jiang Chun si Shin Yu at hininging ituro nito ang pinakamalapit na lugar na nauugnay sa daanan na itinaguyod ng kanyang pamilya. Itinuro ng dalaga sa kanyang kaliwa at sinabing kung makalulusob sila sa lugar na ito, makakarating agad sila sa Divine Treasure Pavilion. Ngunit binabalaan niya na mas malakas ang panlabas na proteksyon ng katawan ng Diyos kaysa sa panloob. Umupo si Jian sa lotus position at sinabing hindi na kailangang mag-alinlangan ngayon. Siya ang unang lalaban at saka magpapasya kung ano ang susunod na gagawin.
Nakatayo ng mataas si Xiao Jie sa ibabaw ng bayani. Sinabi ni Jian sa kanyang isip na simula ng reproduction cycle ng swarm. Sumagot ang batang lalaki na gagawin niya ang lahat ngayon. Sinabi ni Xiao, na nakapamiwang, sa binata na umakyat ang kanyang kapatid sa kanyang teritoryo. Pinalma ng bayani ang Insect Queen, na nagsasabing pansamantala lang gagamitin ng batang lalaki ang ibang bagay, tatapusin ang kanyang mga gawain, at aalis. Itinapat ni Xiao Jie ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at tinanong kung bakit wala itong sariling tahanan. Sinabi niya na sa sandaling makalabas sila rito, makakakuha si Xiao Jiao ng sariling tahanan. Sinabi ng batang lalaki na sa kanya sisimulan ang reproduction cycle ng swarm. Umupo si Jiang Qin sa lotus position. Inilunsad niya ang growth of all living things at growth acceleration. Iniulat ng system ang pagsisimula ng reproduction process ng Crimson Rhinoceros Beetle Swarm na magbubunga ng 108 na individual sa loob ng 30 minuto. 2 beses pang inulit ang mensahe. Napuno ng mga beetle ang espasyo sa paligid ni Jiang Qin. Naunawaan ng bayani na nakakuha siya ng 300 na individual halos kaagad, na nangangahulugang ang katawan ng sinaunang Diyos ay perpekto para sa pag-unlad ng kanyang mga alaga at nakamit niya ang ganoong lakas sa pamamagitan ng pagpapakain kay Xiao Jiao ng puso lamang. Natatakot ang lalaki na isipin kung ano ang mangyayari kung makarating siya sa ulo at kainin ang utak. Isang napakalaking halimaw ang lumitaw sa itaas ni Xiao Jia. Hiniling ng batang lalaki sa kanyang ama na tulungan siya. Sumigaw ang bayani kay Xiao Jio na iwan ang kanyang kapatid. Malungkot na umiyak si Xiao Jio. Sumigaw siya na ipinagpalit siya ng kanyang ama sa kanyang walang hiyang kapatid. Nagreklamo ang Insect Queen na mas gusto ng bayani ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Iginigiit ni Jian na itigil ng hindi matiis na batang babae ang kanyang hysteria at nagtatanong kung saan nakita na sinubukan ng isang kapatid na babae na kainin ang kanyang kapatid na lalaki. Sumigaw siya na wala siyang alam at wala siyang pakialam. Kumikinang ang mga mata ng bayani ng masamang apoy. Inutusan niya ang swarm ng Crimson Beetles na bumalik. Naunawaan ng lalaki na ang 300 na individual at ang mga espesyal na kasanayan ni Xiao Jia ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan ng L. Abana ng isang ganap na naiibang antas. Naunawaan niya na sa ngayon dapat ay halos kapareho siya ng antas ni Wuang. Itinaas ni Jiang Chu ng kanyang kamao para sa isa pang suntok. Pinayuhan niya ang kanyang mga kaalyado na maghanda dahil malapit na siyang lumusab. Sinabi ng lalaki na kung makikita ng kanyang mga kasama kahit ang pinakamaliit na pagkakataon na makalabas, dapat agad nilang sunggaban ito. Sumagot ang mga kabataan na gagawin nila iyon. Nakatayo si Nago at Hanjin sa harap ni Hil Inca, na nagsasabi na selyadong array ang nagtakip sa pasukan sa Katao. Ng sinaunang Diyos, at halos imposibleng lumusab mula sa labas. Inamin niya na mas madaling gumawa ng butas mula sa loob. Ngunit hindi kayang hawakan ng nakababatang henerasyon. Tinanong ni Hong kung ano ang gagawin nila ngayon. Sumulong si Jiling. Pinayuhan niya sila na maghanda para sa pinakamasama. Kung maramdaman nila ang mga palatandaan ng anumang hindi normal na aktibidad, kailangan nilang agad na sirain ang treasure pavilion at selyuhan ang fragment ng espasyo kung saan nagpapahinga ang katawan ng sinaunang Diyos. Itinaas ni Hanan ang kanyang kanang kamay at lumapit sa kanyang lolo at tinawag itong alalahanin na nasa loob pa rin si Xin Yu. Tinanong niya kung talagang iniisip ng kanyang apo na ang buhay ng isang babae ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng mga mamamayan ng Dacia Empire. Sinabi ni Hil Inca na kung ang mga nilalang na naninirahan sa katawan ng sinaunang Diyos ay lumabas, ito ay magiging isang tunay na kalamidad. Hinawakan ni Go ang kanyang espada. Sinabi niya na ang kagalang-galang na Sword God ay kumikilos para sa ikabubuti ng bansa at ng mga mamamayan nito. Ngunit sa harap ni Hil Inca, siya ay isang matandang hanggal na kumikilos sa isang napakasimpleng prinsipyo. Ang sinumang gustong hawakan ang kanyang disipulo ay dapat munang labanan siya mismo. Binalaan ni Hil Inca si Guai Tian na huwag gumawa ng mga pangahas na aksyon. Lumapit ang matandang lalaki na may hawak na espada sa kaaway at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Sinabi niya na syempre kung kailangan niyang labanan si Hil Inca, kung gayon ang ganoong pagkilos ay maaaring tawaging walang ingat. Ngunit babawasan niya ang kanyang karangalan at ang karapatang matawag na master para sa kanyang mag-aaral. Sa likod ng hadlang sa tabi kung saan nakatayo sina Gu Hanjin at Hil Inca.
May naririnig na mga suntok. Hinulaan ng gray-haired na matanda na ito ay maaaring gawa ng kanyang mag-aaral. Tiningnan ni Gilinka ang katawan ng Diyos nang may pagkabigla. Tila imposible sa kanya na ang nakababatang henerasyon ay lumulusob mula sa loob. Tumawag si Gu para mas mabilis ang pagkilos at tulungan ang mga kabataan na lumusab patungo sa kalayaan. Tinakpan ng mga miyembro ng squad ang kanilang mga mata at pinaninod ang bayani sa harap na hinampas ang hadlang. Nais ng lalaki na gamitin ang kapangyarihan ng isang rhinoceros beetle para lumusab. Hinawakan ni Jiang Qin ang kanyang kamay. Sinabi niya na ang epekto ng suntok ay masyadong malakas. Hiniling ni Xin Yu sa kanyang mga kasamahan na umatras dahil maaari silang maabot ng shockwave kung ang bayani ay lumusab. Lumitaw ang isang puwang sa katawan ng Diyos. Tinawag ni Jiang ang kanyang mga kaalyado. Agad na gumaling ang puwang. May nagsabing hindi sila magtatagumpay dahil masyadong mabilis ang paggaling nito. Lumitaw ang isang ulap ng purple energy sa paligid ng kamao ng bayani. Hindi nawala ng pag-asa ang lalaki. Sinabi niya na gagawa siya ng isa pang butas. Hiniling ng binata kay Xiao Xiao na tulungan ang kanyang ama na lumusab. Nakita natin ang marka ng suntok. Tiningnan ni Xin Yu, na nakangiwi sa pagkapagod, ang nangyayari. Muli ang paggaling ng puwang sa laman ng Diyos. Naisip ng dalaga na hindi magtatagumpay ang lalaki at patuloy na gagaling ang mga sugat. Tiningnan ni Jiang Chu ng pulang hadlang at tila may naunawaan. Dalawang figure ng tao ang nakikita sa puwang. Tiningnan ni Jiang Chu ng mga ito nang may pagkamangha. Sumigaw ang isa sa mga kaalyado na nakikita niya ang sikat ng araw sa talim. Sinalubong ni Nagio gamit ang kanilang mga espada. Nakilala ni Xin Yu ang Heavenly Blade King at ang kanyang lolo. Masayang tumakbo palabas ang mga kabataan. Sumigaw si Linka na nakatayo sa puwang para mabilis na lumabas ang iba. Nag-aalala na tinanong ni Gu kung nasaan sina Xin Yu at Zhang Qin. Isa sa mga kabataan ang nagpasalamat sa langit sa pagligtas sa kanya. Muli ang paggaling ng sugat sa katawan ng Diyos. Sinabihan ng bayani ang kanyang kaalyado na sundan ang mga miyembro ng kanyang squad palabas. Iniabot ng dalaga ang kanyang kamay sa bayani at iginiit na sumama siya sa kanya. Pinagbantaan niyang mananatili dito kung hindi lalabas ang lalaki. Sumumpa si Jiang sa kanyang isip. Nais niyang makalabas agad ang babae dito dahil ang mga babae ay palaging hindi iba kundi problema. Mahigpit na niyakap ng mga berdeng ugat ang dalaga. Ginamit ng bayani ang skill growth of all living things at sinigawan si Xin Yu na hindi makapagsalita na umalis na siya rito. Iniabot ng dalaga ang kumukipot na puwang sa katawan ng Diyos at tinawag ang kanyang kasamahan. Nagmamadali si Han Jin sa kanyang anak na babae na nagsasabing isinara ang puwang at hindi nakalabas ang kanyang disipulo at nanatili sa loob. Umupo ang ama sa harap ng kanyang anak na babae. Sinabi niya na siya ay lubos na natutuwa na ang batang babae ay ayos. Sumigaw si Shino na nanatili si Jiang sa loob at hininging iligtas ang binata. Tiniyak ni Hin na hindi na kailangang mag-alala dahil kung patuloy na lalaban ang lalaki palabas, ang lolo ng batang babae at si Gu ay tutulong sa kanya. Inilabas ni Linka ang kanyang espada at sinabihan si Gu na maghanda para sa isa pang round ng joint attack. Siya, na tinatawag ang kanyang kaalyado na matanda, sinabi na hindi na ito masasabi ni Linka. Tiningnan ng dalawang mandirigma ang laman ng Diyos nang may pagkabigla. Tinanong ng isa sa kanila ang isa kung naramdaman niya na ang mga depensa ng katawan ng sinaunang asensya ay lubos na tumaas at hindi na ito passive. Namumungot si Gu sa kanyang kaalyado at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Linka na napakasimple ng isang bagay na nagising sa loob ng katawan at kinuha ang kontrol sa mga sistema ng buhay. Nag-aalala ang mukha ni Linka. Natatakot siya na gaano man sila kahirap magtangka, imposibleng lumusab. Sinabi ni Gus na hindi niya ito matatanggap. Hinampas ng matanda ang kanyang espada. Tinawag siya ni Linka. Lumayo siya mula sa katawan ng Diyos at dumaan sa matanda at sinabing hindi niya dapat sayangin ang kanyang lakas ng walang kabuluhan. Nagbago ang katawan ng sinaunang Diyos at hindi nila ito kayang hawakan. Sinabi ni Linka na dapat nilang sundin ang kanilang naunang desisyon. Kung ang mga pagbabago ay nagsimulang tumagas sa kanilang array, isasara nila ang daanan at magpapalam kay Jiang Qin magpakailanman. Tinawag ni Guy si Linka na isang dumb bastard. Malungkot na isinara ng gray-haired na matanda ang kanyang mga mata at tinawag ang pangalan ng kanyang disipulo.
Sinabi ni Linka, na nakatayo ng nakatalikod sa kanya, na hindi dapat gumawa ng anumang bagay na hanggal si Gu. Sinabi ni Yunfei, na malungkot na tumangala, na isinakripisyo ni Jiang Chun ang kanyang sarili para iligtas silang lahat. Sumasang-ayon ang lalaking katabi niya na utang na buhay nila lahat sa bayani. Si Jian Jin, na may hawak na espada, ay napapalibutan ng mga berdeng agos. Sinabi niyang hindi siya magmamadaling makatakas at kailangang marating ang ulo ng sinaunang Diyos upang tingnan kung ano ang naghihintay sa kanya doon. Iniunat ni Duan Shio ang kanyang kaliwang kamay at masayang ibinulalas na nahuli ng lalaki ang Cain at, gamit ang kanyang batang katawan, magkakamit siya ng bagong buhay. Nagmamakaawa ang matanda na pumunta agad sa kanya ang lalaki upang magsama sa iisa. Tumayo si Jiang Chan sa harap ng isang napakalaking pintuan. May mga hieroglyph sa kanyang harapan. Sinabi ng bayani na ang mga ito ay inukit sa bato gamit ang isang espada at tila maraming taon na ang nakalipas mula nang mangyari ito. Gayunpaman, ang mga palatandaang ito ay naglalaman pa rin ng labi ng aura ng maestro. Naunawaan ng binata na ang mga hieroglyph ay tila isinulat ni Linka, ang lolo ni Xin Yu. At sa likod ng pintuang ito ay nagsisimula ang zona ng ulo ng Diyos. Itinulak ni Jiang Qin ang mga pintuan at inutusan ang kanyang mga anak na magtago. Sinabi niya na sila ang magiging kanyang trumpo at dapat lamang lumabas kapag tinawag niya sila. Ipinakita ni na Xiao Jio at Xiao Jian na naunawaan nila ang utos. Hinawakan ni Jiang Qin ang kanyang ulo. Naririnig niya ang mga alulong, ugong, at bulong. Hindi maintindihan ng lalaki kung ano ang demonyo ito. Para sa kanya, libu-libong tao ang nagsasalita sa kanyang ulo ng sabay-sabay. Lumuhad ang binata. Sumigaw siya na tumigil na ang mga tinig sa pagbulong. Napansin ni Jiang Chun ang isang tao sa itaas ng kanyang ulo. Tinawag siya ni Guanzhou na, anak, at sinabing sa wakas ay dumating na siya. Ang bayaning tumitingala ay naririnig na ang matanda ay naghintay sa kanya sa lahat ng mga taong ito. Sinabi ng binata na nararamdaman niya ang isang napakakaiba at mainit na pakiramdam. Itinatanong niya kung ano ang pangalan ng kanyang kausap. Lumapit ang matanda sa lalaki. Sinabi niya na siya ay isang sinaunang Diyos at ang kanyang pangalan ay Duan Shio. Pagkatapos ay nangako siya na ang lalaki ay magiging kapantay niya ngayon. Si Jiang Qin, na kalahati ng mukha ay takip ng mga asul na agos, ay nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng law. At nang ito, sumagot si Duan Ye na napakasimple lang ng lahat dito at siya ay ang lalaki at ang lalaki ay siya. Nakita ni Jiang Qin ang kanyang sarili sa harap niya ngunit may hubad na torso. Ang matanda na tila nasa tabing na ngayon ay inaanyayahan ang binata na sumama sa kanya at magsama sa iisang tas. Si Duan Shio na naging katulad niya ay sumalamin sa mata ng bayani. Sinabi ng matanda na pagkatapos ang binata ay magiging multo tulad niya. Gumanti si Jianin gamit ang kasanayan sa espada ng lupa. Sinabi ni Duensho na ang kanyang mga pulang mata ay namumukod tangi na ang binata ay may napakagan. Dang technique. Sinabi ng matanda na hindi niya inakala na ang mga martial arts ng bagong panahon ay magiging ganito kasakdal. Lumilipad ang mga maliliit na piraso sa itaas ng kamay ng matanda. Hindi maintindihan ni Jiang Qin kung ano ang nangyayari at kung paano nawasak ng kaaway ang enerhiya ng kanya. Ng espada gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Duensho na wala na siyang masyadong oras at pinapagawa siya ng lalaki na sayangin ito. Lumitaw sa paligid ang mga halimaw na kahawig ng mga paniki. Sinabi ng matanda na pinatay na sana niya ang bayani kung hindi niya nais kunin ang kanyang katawan. Naunawaan ni Jiang Qin kung anong panganib ang kanyang kinasasapitan. Tiningnan ng binata ang mga nilalang na naipatawag ng matanda at naunawaan na ang mga halimaw na ito ay nasa hindi bababa sa antas ng ika-6 na selyo. Kasama sa mga ito, mayroong mga nasa ika-9 na antas. Kaya, hindi nakakagulat na ang Diyos ng Espada mismo ay halos namatay dito noong kabataan niya. Napagtanto ng bayani na nasa masamang kondisyon siya at hindi siya mananalo kahit pakawalan niya ang lahat ng kanyang mga insekto. Inilabas ni Jianjin ang kanyang kamao na iniisip na ang dalawang kamatayan ay hindi maaaring mangyari, ngunit ang isa ay hindi maiiwasan. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga alaga na lumabas at lumaban. Namangha ang bayani. Naunawaan niya na hindi siya makakapag-ugnayan sa kanyang mga inaalagaan. Hinawakan ni Duensho ang lalaki sa kanyang kamay at sinabing nahuli siya at ang pagtatanghal na ito ay magwawakas na.
Niyakap ng matanda ang lalaki at malakas na tumawa. Sinabi niya sa binata na huwag mag-alala dahil siya ay magiging mas mahusay kaysa sa kanyang naging sa lahat ng paraan. Lumitaw sa likod ni Duan Shio ang isang puno ng multo. Sinubukan ng matanda na unawain kung ano ang nangyayari. Nakikita natin ang isang napakakakaibang prutas na kumikislap sa lahat ng kulay ng bahaghari. Nakaupo si Jiang Qin sa ilalim ng isang puno ng multo. Sinusubukan niyang maunawaan kung paano siya napunta sa kanyang sariling karagatan ng kamalayan. Naalala ng lalaki na natalo lang siya ng isang sinaunang Diyos. Pagkatapos ay binigyan niya ng pansin ang katotohanan na ang puno ng lahat ng bagay ay namunga muli at sa pagkakataong ito ay isang Agari. Nakikita natin ang prutas na pinag-uusapan. Tumitingin si Jiang Chun nang may pag-iisip sa kababalaghan ng kalikasan na ito. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay kakaiba dahil sa kasalukuyang antas ng pag-unlad, ang puno ng lahat ng bagay ay hindi dapat magbunga ng mga prutas na bahaghari. Iniulat ng system na nasa harap ng lalaki ay isang espesyal na prutas at isang hilaw pa. Naglalaman ito ng isang napakalakas na banal na kaluluwa. Pinapayuhan na huwag kalimutang diligan ang puno upang ang prutas ay lamasan ng mas mabilis. Habang ito ay ipinahiwatig na ang tubig ay ang kaluluwa ng lahat ng nabubuhay na bagay. Ngumiti si Jiang Qin at hinilot ang kanyang baba. Tila naiintindihan niya ang nangyari. Nais ng sinaunang Diyos na kunin ang kanyang katawan. Ngunit sa halip ay nagbanggaan siya sa puno ng lahat ng bagay at naging pagkain upang lumikha ng prutas ng pagka-Diyos. Ang puno mismo ay hindi maaaring harangan ng sumpa. Ngunit pagdating sa kamalayan at kaluluwa, wala itong kapantay. Naunawaan ng binata na ang mga buhay na kaluluwa ay kailangan upang diligan ang prutas na ito. At ang kondisyong ito ay tila napakahigpit para sa kanya. Nangangatal ang bayani nang marinig ang isang tumatawag sa kanya na, Ama, at nagtatanong kung maayos ba siya. Pagkatapos ay nakilala ng binata ang tinig ni Xiao Jia. Ang mga mata ng bayani ay napabilog sa pagkamangha nang makita ang kanyang inaalagaang nakaupo sa isang higanteng halimaw. Idineklara ng batang lalaki na kinakailangan niyang turuan ang mga halimaw ng isang aralin. Muling nagtaka si Jiang Chan. Tiningnan ni Xiao Jiao ang bayani mula sa likod ng kanyang halimaw at itinanong kung gusto ng kanyang ama ang hayop na ito na pangsakay. Nakilala ni Jiang Chan ang halimaw na kanyang nakatagpo dati. Sa loob ng katawan ng isang sinaunang Diyos, napagtanto ng binata na sumasakay si Xiao Jia sa isang nilalang ng ikasyam na selyo. At ito ay kahanga-hanga dahil kahit ang Diyos ng espada na si Lingka ay hindi kayang makayanin ang mga ganitong nilalang. Isang malaking ulap na may mga mata ang nakabitin sa kalangitan. Napagtanto ni Jiang Chu na hindi ito ang lahat at isang pulutong ni Xiao Jia ang pumuligid sa kamalayan ng mga nakaligtas na halimaw. Ilang beses na tinawag ng batang lalaki ang kanyang ama. Hinailan niya ang bayani sa kamay at sinabi na ang hayop na ito ay napakatangi. Ang kanyang kapatid na babae ay hindi nagustuhan ito agad, ngunit umaasa ang batang lalaki na magugustuhan ng kanyang ama ang nilalang na ito. Inanyayahan ni Xiao Jia ang bayani na umupo sa halimaw. Tinanong ni Jiang Chan kung may ganap na kontrol ang batang lalaki dito. Umuupo sina Jiang Chun at Xiao Jia sa halimaw. Sinabi ng batang lalaki na ang nilalang na ito ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Nakikita natin kung gaano karaming halimaw ang nagawa ng bata na pasunurin. Sinabi ni Xiao Jia na ito ay isang ligaw na dragon, isang demonyo mula sa ilalim ng lupa, at ang minanang memorya ng bata ay nagsasabi sa atin na sa walang hanggang impyerno, ang kanyang angkan ay madalas gumamit ng mga nitong nilalang. Sinabi ni Xiao Jia na sapat na ang mag-brande ng isang individual na tatak bilang ari-arian at ito ay magiging isang mahusay na mounts. Iniisip ni Jiang Qin na ang isang nilalang ng ikasyam na selyo bilang isang alaga ay isang ganap na hindi balanseng bagay. Dumadaloy ang asul na likido mula sa bibig ng halimaw. Tinanong ni Jiang Qin kung maaari nilang dalhin ang nilalang na ito. Sumagot si Xiao Jia na maaari nila, ngunit hindi ito makakapag-exist sa labas ng matagal dahil ang batas ng langit ay pipilitin itong mawala. Sinabi ng batang lalaki na ang halimaw na ito ay dapat nasa mga kalaliman ng walang hanggang impyerno, at ang katotohanan na ito ay lumitaw sa karagatan ng kamalayan ng kanyang ama ay isang malaking kapalaran. Nakikita natin ang profile ng bayani. Ikinalulungkot niya na hindi niya magagamit ang halimaw na ito ng matagal sa totoong mundo.
Gayunpaman, naiintindihan niya na magagamit niya ito bilang isang trumpo sa isang kritikal na sandali. Halimbawa, sa kaso ng malubhang panganib, makakalaban siya o makakalaban sa kaaway. Nagulat na tumingin sa harap si Jiang Qin. Sinabi niya na kung tama ang kanyang memorya, dapat may 4 o 5 demonyo ng walang hanggang impyerno dito. Tinanong ng lalaki si Xiao Zhao kung saan sila lahat pumunta. Lumingon palayo sa bayani, sumagot ang batang lalaki na lahat sila ay kinain. Sinabi ng lalaki nang may pagkamangha na kamakailan lang ay kumain si Xiao Jia ng isang malaking puso ng isang sinaunang Diyos. Ipinaliwanag ng batang lalaki na ibinabalik niya ang populasyon ng pulutong kaya muling nagutom siya. Inilagay ni Jianjin ang kanyang kamay sa balikat ni Xiao Jia at sinabi na gumawa siya ng isang mahusay na trabaho. Iminungkahi niya na maglakbay sila dahil nais niyang maging sa katahimikan. Isinara ni Jianjin ang kanyang mga mata na sinusubukan na kalmayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na si Xiao Jia ay isang miyembro ng kanyang pamilya at hindi siya maaaring magalit sa kanya. Naunawaan ng bayani na maaari siyang maging natutuwa na kahit isang halimaw ay nanatili dahil ang pangunahing bagay sa buhay na ito ay maging kontento sa kung ano ang mayroon ka. Tumingin si Jiang Chun sa malaking pintuan kung saan siya pumasok sa ulo ng Diyos. Sa likod ng hadlang na ito ay naririnig niya ang isang utos na gamitin ang langit kasanayan. Nakilala ng binata ang tinig ng kanyang guro. Napagtanto niya na ang kaluluwa ng sinaunang Diyos ay naging prutas ng puno ng lahat ng bagay at ang mga demonyo ng walang hanggang impyerno ay nakalok at kin. Ayon sa karagatan ng kamalayan. Naunawaan ng bayani na ang panlabas na layer ng proteksyon ay malapit nang mawala. At sa lalong madaling panahon ang parehong ang mga pamilyang Gi at Gu ay narito. Tumingin si Jiang Chun kay Xiao Zhao at binigyan siya ng isang mahalagang tagubilin na agad na pakawalan. G isang pulutong na dapat lumamon ng lahat ng may oras ito. Ang lahat ng iba pa ay dapat dalhin sa pugad. Sinabi ng bayani sa batang lalaki na kailangan nilang lumabas dito at mabilis. Hinilat ni Xiao Jia ang kanyang baba ng may pag-iisip. Itinanong niya kung magiging mas madali bang bumalik dito mamaya at tapusin ang lahat. Sinabi ni Jiang Chan na walang susunod na pagkakataon dahil ang lugar na ito ay buong pagmamay-ari ng Jiklan. Nakikita si Link sa likod ng bayani. Naunawaan ng binata na ang lalaking ito ay naging isang Diyos ng espada higit sa lahat salamat sa katawan ng isang sinaunang Diyos. At kung papasok siya sa loob, mauunawaan niya ang nangyari. At sa kasong ito, posible ang labis. Itinulak ni Xiao Jia ang isang malaking bola sa kanyang harap. Sinabi niya na maaari niyang alisan ng ilan sa dugo at dalhin ito sa kanya. Ngunit para sa mga supply, pinutol siya ni Jian at iginiit na una ay dapat umakyat ang kapatid na babae sa pugad, at pagkatapos lamang dapat ilagay ang ilang pa. Jacqueline doon. May pagkasuya na tiningnan ni Xiao Jio ang nangyayari. Maraming bola sa harap niya. Naiintindihan ng babae kung bakit sila ganun kabaho. Sinabi ni Xiao Jio na hindi na niya kaya at tinawag niyang madumi at maliit na parasito ang kanyang nakababatang kapatid na hindi magdadala ng umang kabutihan sa pugad. Si Jiang ay patakbo na nauna. Ibinigay niya ang utos na ipunan ang lahat ng gamit at bumalik. Iniisip ng lalaki na kailangan niyang hanapin ang guro at lisanin kaagad ang lugar na ito. Nakatayo si Nago at Lingka sa harap ng puwang sa katawan ng Diyos. Sinabi ng matanda na mali ang kanyang kaalyado, at sinabing hindi na muling mabubuksan ang lugar na ito. Doon mismo, napansin ni Gu na ang sugat ay hindi na gumagaling tulad ng dati. Iminungkahi ni Lingka na humihina at nawawala na ang proteksyon ng sinaunang katawan ng Diyos. Inalok niyang pumasok at tingnan kung ano ang nangyayari. Nakaakma ang mga bisig sa dibdib, sinigawan ni Gu ang kanyang estudyante na dumating ang guro upang kunin siya. Idineklara ni Lingka na papasok siya. Si Jiang Qin na nakadungaw ang kanang kamay sa takot ay lumabas sa puwang at sinigawan ang guro na kailangan nilang umalis. Tinawag ng mga naruroon ang bayani. Nagpakawala si Xiano sa kanyang dibdib at sa pag-iyak ng may kagalakan ay idineklara na labis siyang natuwa na makita ang binata na buhay. Iniisip niya na ito ay napakahindi napapanahon. Kumalat ang mga bisig ni Jian at sumigaw sa gulat na kailangan nilang umalis dito. Tinanong ni Buo kung ano ang nangyari sa binata at kung bakit siya nagmamadali. Ang mukha ng binata ay naging mas seryoso. Tahimik niyang sinabi sa guro na kung hindi sila magmamadali, mamamatay sila.
Sina Do at Jiang Qin ay nakatayo sa lumang taybak ng matanda at mabilis na lumayo sa kanilang mga kamakailang kaalyado. Sinabi ng bayani na ang mga walang hanggang bundok ay hindi kailanman magbabago. Ang mga ilog ay hindi titigil sa pagdala ng tubig at mga sapa at siya mismo ay ayaw nang manatili sa lugar na ito. Si Xinyu na may luha sa kanyang mga mata ay tinanong si Yang Qin, na wala na sa kanyang tabi, kung lagang hindi siya nagustuhan nito. Tinawag ni Hong ang binata na walang hiya at sinabi na ibinigay niya dito ang dugo ng demonyo, pagkatapos ay binigyan siya ng pagkakataon na pumasok sa katawan ng isang sinaunang Diyos, ngunit hindi nakatanggap ng anumang pasasalamat para dito. Tiningnan ni Xianyu ang kanyang ama nang may di pagkasya at tinanong kung bakit hindi niya naalala na nagpakasakit ang binata upang bigyan siya ng pagkakataon na mailigtas ang kanyang sarili. Iniisip ng Beauty sa kanyang sarili na kung ililigtas siya ng binata, nangangahulugan ito na handa na siya. Nang alagaan siya, ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit siya tumakbo palayo sa kanya. Tinakpan ni Shu ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Naisip niya ang bayani na nagsasabing hindi nila kailangan ng mahabang pamamaalam. Iniisip ng batang babae na tumakbo ang binata dahil ayaw niyang makagambala sa kanya bago ang paligsahan ng Pride of Heaven, ibig sabihin, pinapahalagahan niya siya. Dito makikita natin sina Xinyu, Hong Yin, at Linka. Iniisip ng batang babae na iaabot niya ang mga inaasahan ni Jiang Chen at ipakikita ang kanyang pinakamahusay na bahagi sa paligsahan ng Pride of Heaven. Sinubukan ng kanyang ama na pasiglahin siya, at hindi maintindihan ni Linka kung bakit mabilis na tumakbo ang binata nang lumabas siya sa katawan ng Diyos. Hindi niya gusto ang kanyang nakita. Nagpa siya ang lalaki na pumasok at tingnan kung ano ang nangyayari doon. Nakatayo si Linka sa harap ng isang malawak at ganap na walang laman na puwang. Idineklara niya na ang lahat ng maaaring alisin ay inilabas na mula rito. Bukod dito, hindi na niya nararamdaman ang presensya ng 5 demonyo ng walang hanggang impyerno na nasil sa karagatan ng kamalayan ng sinaunang Diyos. Hinawakan ni Linka ang kanyang ulo. Naiintindihan niya na nagmamadali ang binata dahil takot siya sa isang pag-audit. Sinisisi ng lalaki sa isip ang binata na hindi nag-iwan kahit isang demonyo. Naalala ni Linka ang kanyang engkwentro sa mga halimaw. Hindi niya maintindihan kung paano natalo ng mga bata ang mga ito sapagkat ang mga nilalang na ito ay nasa antas ng ika-9 na selyo. At nang palibutan nila siya, bahagya siyang nakaligtas. Nakatayo si Linka sa ilalim ng pulang tela ng katawan ng Diyos. Napagtanto niya na si Jiang Qin ay napakahirap. Gayunpaman, iniisip ng lalaki na walang ideya ang binata kung sino ang kanyang kinakaharap at kung paano nilulutas ng patriarka ng Amilyanggi ang mga bagay sa kanyang mga umaapi. Tumingin si Gu sa nahihiyang bayani at hiniling sa kanya na kumpirmahin na binawasan niya ang ingatang yaman ng Diyos ng Taybak, inamin ito ni Jiang. Malamig na pawis ang tumatakbo sa mga pisngi ni Gu habang siya ay nakapikit, sinusubukan na maunawaan kung anong mga kasalanan ang ginawa sa kanya ng langit. Nagkaloob ng mga problemang estudyante, ang pinakamatanda sa kanila ay ipinahayag ang kanyang sarili bilang Diyos ng madugong Taybak at nagsagawa ng pagpatay. Ang pangalawa ay nagnakaw ng nobya mula sa pamilyang Xiao, at ang isang ito ay nagnakaw sa ingatang yaman ng Diyos ng Taybak at nalampasan ang lahat ng mga dating pasaway na estudyante ng matanda sa mga tuntunin ng kalokohan. Sabik na idineklara ni Xiang Qin na 3 araw na lang ang natitira bago ang paligsahan ng Pride of Heaven. Tinanong niya ang matanda kung hindi niya iniisip na kaya na niyang talunin ngayon sina Wuwang at Xianyu sa kompetisyong ito. Ang guro at estudyante ay lumilipad sa isang taybak sa pamamagitan ng mga ulap, na nagsasabing kung ano ang kanyang nakita, walang magiging problema kay Xinyu. Gayunpaman, si Wuwang, ayon sa mga alingaw-ngaw, ay lubos na sumulong sa kanyang 8 bisig na Diyos ng digmaan na pamamaraan, at hindi ni maliitin ito. Sa harap namin ay isang binata na nakatayo sa pulang tubig. Sinasabi ni Gu na kung pag-uusapan ang panalo sa buong paligsahan, kahit si Wuwang ay hindi nauuna sa ranggo ng mga henyo ng batang henerasyon. Ipinaalala sa atin ng matanda na may isa pang tao na sinasabing pinakamalaking talento sa nakaraang 800 taon sa Dacia Empire. Nakikita natin ang isang nakapump na blonde na lalaki na may taybak sa kanyang kamay. Sinabi ni Gus na karaniwan ay imposible ang paggising ng isang klase bago mag-18 taong gulang. Ngunit hindi ito napipigilan ng mga nais lumaban.
Ang numero 1 na nangunguna sa ranggo ay nakipaglaban sa edad na 3 lamang at sa siyam, kinilala na siya bilang banal na taybak ng emperador. Sa 12, pumasok siya sa ipinagbabawal na zone at bumalik mula doon 3 taon mamaya. Ginugol niya ang mga sumusunod na taon sa pag-iisa sa Beijing. Tinanong ng matanda ang bayani na isipin kung bakit ang isang taong nagising ang kanyang mga kakayahan ng maaga ay hindi pa dumaan sa ikatlong paggising N. G klase. Itinuro ng blonde na lalaki na may mga nakikitang pulang dragon sa paligid niya ang kanyang kaliwang kamay. Sinagot ni Gu ang kanyang sariling tanong at sinabi na ang taong ito ay hindi lamang nakatuon sa sistema ng klase at nagsanay ng mga pinakamahusay na pamamaraan ng pinakamalakas na law. Muling nagtanong si Jiang Qin sa pagkamangha. Idineklara ni Ingan na may mga patak ng dugo na dumadaloy sa kanyang mukha na ang kanyang madugong katawan ng masamang hangarin ay halos kumpleto at pagkatapos ay tinanong kung mayroong anumang balita tungkol kay Jiang Qin. Sina Jiang Qin at Gu ay patuloy na lumilipad sa madilim na kalangitan sa isang malaking taybak. Tinanong ng bayani ang guro kung maaari niyang matutunan ang mga pamamaraan ng Tianan clan. Sumagot ang matanda na wala siyang ideya dahil wala pang sinuman ang nagtangkang gawin ito. Ngunit ang lahat ng posibleng mga pamamaraan sa isang antas o iba pa ay sumasalungat sa kalooban ng langit na nagsasabing kung sino man ito Jin, tiyak na magaling siya dahil sa daan-daang taon ng kasaysayan ng siya ang nag-iisa na nagawang magkamit ng napakagandang tagumpay. Nakatayo si Jiang Qin sa likod ni Gu na may seryosong ekspresyon. Sinabi ng matanda na kahit na ang binata ay mayroon ding mga pambihirang kakayahan, sa kasamaang palad hindi niya ito matuturuan ng mga pamamaraan ng Tianan clan. Ang totoo ay si Ingjin ay isang inapo ng parehong emperador na nagawang durugan ang Tanwan clan at makabisado ang mga pamamaraan nito. Ngunit nagbago ang mga panahon at ngayon kahit ang Diyos ng digmaan na si Jiang Xian ay maaari lamang bantayan ang mga pintuang daan na patungo sa tirahan ng dating dakilang clan. Ang taybak ay nag-iiwan ng maliwanag na dilaw na ilaw. Sinabi ni Gu na baka kung ang bayani ay kukuha ng unang lugar sa ranggo ng Tanya, magagawa niyang makakuha ng ilang mga maneskrito. Sinabi ni Jianjin na naiintindihan niya ang lahat. Sa harap natin ay ang mga bintana ng isang multi-story na gusali. Iniulat na nakatira dito si Jiang Qin. Itinaas ng bayani ang kanyang kanang kamay at idineklara na ang paglalakbay sa katawan ng sinaunang Diyos ay napakabunga. Isang maltong puno ang nakikita sa likuran niya. Sinabi ng binata na ngayong gabi ang supling ng siyam na Miasma Wings at Xiao Xiao ay muling magpaparami. Pagkatapos, napagtanto niya na may ilang aktibidad na nangyayari sa kanyang dagat ng isip. Nakikita natin ang isang berdeng prutas. Naiintindihan ni Jiang Chan na may prutas na namunga muli sa puno ng lahat ng bagay at marahil ito ay dahil may mas maraming insekto na naman. Tinitigan ng binata ang halaman ng may pagkamangha at sinabing ito ay naging berde. Iniulat ng system na natanggap ang Thunderfruit na gumising sa nakatagong Thunder Master class. Iniulat na ang mga sumusunod na kasanayan ay available para sa pagmaster, Lightning Flash na nagpapalit sa gumagamit sa isang electric current at nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport habang iniiwasan. Ang anumang mga hadlang, Thunder Engravings na nagpapahintulot sa iyo na sumipsip, mag-ipon, at maglabas ng light energy, God's Judgment na nagpapalit sa palad ng gumagamit sa isang malakas na pinagmumula ng enerhiya. Si Jiang Qin, na nag-aalis ng kanyang tingin mula sa system window, ay masayang nagsabing ngayon ay dalawa na ang kanyang classes ng sabay-sabay. Isang malakas na pagsabog ang nakikita malapit sa lalaki. Sumigaw ng galit si Xiao Jio na kung tapos nang magparami ang mga insekto, dapat silang umalis sa kanyang bahay. Iniulat ng system na 30,000 supling ni Xiao Jia ang naparami. Masayang sinabi ni Jiang Qin na ito ay isang malaking puwersa, at siya ay napagi pa ang kanyang loob. Sa harap natin ay isang system window na may mga katangian ng isang bayani na nagngangalang Jiang Qin. Itinaas ng bayani ang kanyang kamao at sinabi na dahil sa pagdami ng bilang ng mga insekto at ang pangalawang class na kanyang natanggap, ang kanyang mga katangian ay tumaas ng malaki. At salamat sa mga katangian ng Rhinoceros Beetle, ang mga indicator ay halos dumb-oval. Nagpapakita ang system ng isa pang window na nagpapahiwatig ng mga katangian ng binata. Mga electric discharge ang kumikislap sa itaas ng kamay ng bayani. Iniisip ni Jiang Qin na hindi niya magagamit ang siyam na Miasma Wing sa mga paligsahan,
Ngunit ang mga bagong kasanayan at mastery sa espada ay makakatulong upang magdulot ng isang nagwawasak na pagkatalo sa kanyang mga kalaban. At kung mahirapan siya, tatawagan na lang niya si Xiao Jia. Isang asul na dragon ang lumilipad sa ibabaw ng mga bundok. Iniulat na ang pangyayari ay nangyayari sa Chinu War Zone sa dakong loob ng mga bundok ng Chile. Isang maitim ang buhok na lalaki na nakasuot ng makulay na shirt ay sumasandal sa dragon. Tinanong ng isa sa mga naruroon kung anong klaseng kalokohan ito at kung bakit kailangang hintayin ang taong ito. Ang karakter na dumating sa monster ay may kabaduyang nagsabing maayos ang lahat at ang iba pang mga kalahok ng pulong ang maagang dumating. At siya, sa paraang paraan, ay bahagya ng nakatakas mula sa Guanghai at muntik ng mamatay. Ang babaeng maitim ang buhok, na bahagyang ng isi, ay nagsabing napaka-epektibo ng paglitaw ng guardian ng Guanghai, hindi tulad ng lahat ng iba pa. Ang lalaking nakaupo sa tapat na may maliit na balbas ay nagtanong kung bakit napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan nila gayong pareho silang mga guardi. Sinabi niya na ang mga kakatwa ng Yumao ay walang kapantay. Komportabling umupo siya sa dragon at hiniling na wala na silang magagawa dahil sila ay mga residente ng Guanghai at dapat panatilihin ang kanilang reputasyon. May nagtanong kung bakit kailangan ng lahat ng hanggal na palabas na ito. Ang may pusong puting matandang lalaki na nakaupo sa mesa ay humiling na itigil ang away at nanawagan ng usapan tungkol sa mahahalagang bagay. Ang mga kalahok ng pulong ay nakaupo sa isang mababang mesa. Sinabi ng matandang lalaki na gaganapin na sa lalong madaling panahon ang paligsahan ng Tanya at mga kalahok na daron ay hindi lamang mula sa kabisera kundi mula rin sa Jiangnan at sa Magic City. Sinabi niya na espesyal na pansin ang dapat bayaran sa mga katutubo ng Jiangnan na ang mga pangalan ay Wuwang at Jiangqin. Magkasama, mas malakas sila kaysa sa lahat ng cultivators ng Demon City na pinagsama-sama. Tiningnan ng lalaking nakasut ang matanda at sinabing siya ay ganap na tama. Noong nakaraang taon, magkasama silang lumaban sa mga cultivator mula sa kabisera at sa Magic City. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kalahok mula sa Jiang ay hindi nagpakita ng interes sa pagbuo ng alyansa. Sinabi ng matandang lalaki na bukod sa iba pa, ang kanyang matalik na kaibigan na si Xiao Yuanshan ay ipinatapon sa mga kuwebo ng walang dahilan. Itinaas ng babae ang kanyang kanang kamay ng may ngiti at sinabi na sa pagkakataong ito kailangan nilang magsama-sama ng puwersa at talunin ang kanilang mga kalaban. Sinabi niya na ang 6 na Borderlands ay minsang nagkaisa laban sa kabisera, bagaman ito ay walang saysay. May nagsabi na talagang tama si Miss Shingi at sa ganitong paraan ay magkakaroon sila kahit papaano ng pagkakataon na makipaglaban para sa pangalawang pwesto. Itinaas ng mga kalahok ng pulong ang kanilang mga kamay. Iminungkahi ng may pusong puting matandang lalaki ang isang pagboto at ibinoto ang Qing Lanzon. 3 sa mga naruroon ang sumang-ayon sa kanya. Sinabi nila na tanging si Yun Jiantayan ang hindi bumoto. Ang lalaking pinag-uusapan ay nangungulilot sa kanyang tainga at nagtanong kung tapos na bang bumoto ang kanyang mga kasamahan, pagkatapos ay humingi ng paumanhin at sinabi na wala siya rito para sumali sa kanilang alyansa. Nakikita natin ang ibabang bahagi ng mukha ng lalaki. Sinabi niya na naparito siya para sabihin sa kanila na ang magwawagi ng paligsahan sa taong ito ay ang Guanghai Zone. Malakas na tumawa si Yun Jintayan habang tinitingnan ang mga kalahok ng pulong. Tinanong ng lalaking nakasut kung anong kalokohan ang kanyang sinasabi. Sinabi ni Yun Jiantian na tiyak na kukuha sila ng unang pwesto at siya ay labis na nalulugod na anunsyuhin ito. Tiningnan ni na Shangi at ng lalaking nakasut si Yun Jintayan ng may pagkalito. Humingi siya ng pahintulot na umalis. Tumalon sa kanyang dragon, lumipad palayo, na nagsasabing hindi dapat mag-alala ang mga kalahok ng pulong at hindi niya sasabihin kan inuman ang kanilang mga plano. Ang mga natirang karakter ay ipinagpatuloy ang kanilang pulong. Tinanong ng lalaking nakasuot ng kakaibang damit kung natama ng ulo si Yun Jintian. May nagsuggest na malamang siya ay sinipa ng isang asno o may trump card na hindi pa nila alam. Namumungot ang matanda. Sinabi niya na wala sa mga ito ang mahalaga at maaaring magtungo sa impyerno si Yan Jiantayan. Sinabi ng lalaki na sapat ang kanilang mga pagsisikap para makabuo ng isang mahusay na gumaganang plano at durugan si Jian. Tiningnan ng mga taong nakadamit ang Mar-Ingel na metropolis ng Chujian. Tinanong ng kanilang pinuno kumusta ang kanyang kamahalan, ang dakilang anak ng Diyos.
Sinabihan siya na mahusay ang paggawa ng lalaki sa Guangay Zone. Ang lalaki ay itinuturing na isang tunay na henyo. Bukod pa rito, si Yan Tian mismo ay lubos na nagtitiwala sa kanya. Ngumiti ng palaban ang karakter na may pulang balbas. Ipinahayag niya na sa kanyang lakas, tiyak na kukuha ng unang pwesto ang kanyang kamahalan sa paligsahan ng Tonya, at sa L. Along madaling panahon, ang kulto ng sinaunang Diyos ay aalisin ang lahat ng dignidad sa bansa ng Siya. Sinabi niya na talagang gusto niyang makita ang mga mukha ng mga Invincible Guardians kapag dumating ang oras ng pagtutuos. Ang kamay ng tampalasan ay nakikita sa harap ng maringal na mga skyscraper. Sinabi niya na ang kanilang mga plano ay malapit ng matupad, at kailangan lang nilang maghintay para sa pagsisimula ng paligsahan kapag ang isang napakalaking alon ay lulupig sa buong lungsod. Itinaas ng salbaha ang kanyang mga kamay, nanalangin ang kanyang mga tauhan. Sumigaw ang mga cultist na iaalay nila si Chujiang at buhayin muli ang sinaunang Diyos. Mga tao ang nagtipon sa harap ng malaking screen. Iniulat na ito ay nangyayari sa Jiang Zone ng Central District. Ang lalaking nakatayo sa harap ng screen ay nagpahayag na magsisimula ang paligsahan bukas. Nakatayo si Duan Xinghai sa harap ng mga binata na kung saan agad nating nakilala ang bayani. Sinabi ng lalaki na ngayon ay uulitin niya ang mga patakaran sakaling may nakalimot sa kanila. Iniisip ni Jiang Qin na ang commander ay malamang na nangangahulugan sa kanya dahil siya ay unang pagkakataon sa Jiangnan. Sa tabi ng mukha ni Duan Xinghai ay isang mapa ng lugar. Sinabi niya na dahil ang paligsahan ay nagsasangkot ng 8 combat zones at higit sa 80 tao, ito ay nahahati sa 2 yugto. Ang una ay team battles. Kapag 8 koponan ang papasok sa Secret Realm sa Chilua Zone at lalabanan ang bawat isa, batay sa mga resulta, kalahati lamang ng mga kalahok ang lilipat sa susunod na yugto. Maingat na tiningnan ni Jiang Qin si Duan Xinghai. Sinabi niya na walang pagkakaisa, imposibleng gawin. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang bawat isa ng paisa-isa. Kailangang magtrabaho bilang isang koponan at protektahan ang mga kasamahan. Sinabi ni Duan Xinghai na kung may mag-aakala na maaari siyang magtago, mali siya. Dahil ang bawat taong nakatayo ng hindi gumagalaw ay tatamaan ng kidlat. Narito ang isang malinaw na paglalarawan kung paano ito nangyayari. Iniulat ni Duan Xinghai na ang teritoryo ng Secret Kingdom ay patuloy na liliit at sinumang mapunta sa labas nito ay agad na mawawasak. Ang namatay ay iisipin na siya ay namatay para sa totoo, ngunit ang lahat ng mga kalahok ay gigising sa totoong mundo. Bagaman, syempre, hindi na sila makakalahok sa paligsahang ito. Narito ang profile ng bayani. Ngumiti siya na iniisip na marahil ay magagamit niya ang mga kidlat para mag-recharge. Nakikita natin ang mga kabataang naglalaban. Iniulat ni Duan Xinghai na ang ikalawang yugto ng paligsahan ay gaganapin sa kabisera sa format ng mga duels. Sa sandaling iyon ay may mga 30 kalahok na lamang ang matitira batay sa mga resulta ng mga laban. Ang mga nagwagi ay magpapatuloy at ang mga natalo ay maaalis. Nakatayo si Duan Xinghai na nakasubo ang kanyang mga kamay sa bulsa. Sinabi niya na oras na para pumili ang mga naruroon ng team captain. Hindi nasisiyahan ng mga kabataan sa katotohanan na sila ay pinilit na gumawa ng gayong desisyon. Sinisikap ni Jiang Chan na intindihin kung bakit ang lahat ay nakatingin sa kanya. Sumigaw sina Sandow at Hangka na nakatayo sa likod ng bayani na pinipili nila si Jiang Qin. Sa likod ng lalaki, 2 pang binata ang nakikita. Sinasabi rin nila na ititigil na nila ang pagpili sa bayani. Hindi maintindihan ni Jiang Qin kung dapat siyang masiyahan dito. Nasa harapan namin sina Wuang at Bai Feng. Pangalawa sa kanila ang nagsabing kasama ni Tanging, iboboto niya si Wuang dahil mas malakas siguro si Jiang Qin, ngunit mas maaasahan si Wuang. Ang babaeng nakikita natin ang likod ng ulo ay nagdeklarang pinipili niya si Jiang Qin dahil gwapo ito. Sumang-ayon ang blondeng nakatayo sa tabi niya sa pahayag na ito. Sa kahihiyan, sinabi ni Jiang Qin na hindi niya rin kilala ang mga pangalan ng 2 kalahok na ito. Nakikita natin ang mga mukha ng mga kabataang bumoto para sa bayani. Itinuro ng babae ang kanyang sarili at sinabing siya ay isang nurse at ang kanyang pangalan ay Li Bing. Ipinahayag ng blonde na siya ay si Wong Zi. Ngumiti ng bahagya si Wuang at sinabing para sa kasiyahan ay iboboto niya si Jiang Qin. Tinanong ng bayani kung niloloko ba siya nito.
Ang binata ay tumayo sa harapan ni Duan Xinghai, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinabi na ayaw niyang maging kapitan dahil mahina ang kanyang lusugang pangkaisipan at hindi niya kayang tiisin ang pressure. Galit na sinigawan ni Duan Xinghai ang bayani. Tinawag niya itong walang kwentang bata at hiniling na itigil na ang pagloloko. At dahil nagtiwala sa kanya ang kanyang mga kasamahan, hindi niya sila pabibiguin. Itinuro ng lalaki ang isang asol na hagdanang patungo sa malayo at sinabi na pinagtatawanan sila sa loob ng maraming taon, na tinatawag silang mga talunan. Kaya, gusto niyang makita kung ang kasalukuyang henerasyon ay maaaring baguhin ang sitwasyong ito. Sinabi ng commander na ang hagdanang ito ay ang huling regalo na ibinibigay niya sa mga kabataang lalaki sa pag-asang makita silang may orgullo sa pedestal. Sinabi ni Duan Xinghai na si Tian Dawong ay naghihintay sa kanila sa tuktok na magiging escort nila. Sinabihan ng lalaki ang mga kabataang lalaki na magpatuloy. Sinagot nila na tinanggap na nila ang utos na isagawa. Nasa harapan natin ang isang berdeng bundok sa tuktok kung saan may platform. Iniulat na ito ay ang Chilua Battle Zone at ang pasukan sa hindi nagbabagong lihim na kaharian. Ang mga pamilyar na tauhan ay nakaupo sa mga stand. Tumingin sa kanila nang nakangiti si Sandow at sinabi na ang kanilang Blade Lord ay nakaupo sa unang hanay. Sinabi ng bayani na hindi ito nakakagulat ngunit hindi malinaw kung ano ang ginagawa ni Jiong dito na sinasabing hari ng Magic City at di dapat nakaupo kasama ng mga bantay. Ipinaliwanag ni Shin Yu na ito ay dahil sa wala na silang mga bantay sa battle zone ng Magic City. Kaya kinailangang kunin ng kanyang ama ang lugar na ito. Tinakpan ni Sandow at Hangka ang bayani gamit ang kanilang mga kamay at galit na sinigawan ang kanilang. Katunggali na siya talaga ang commander ng Kalabang Koponan at hindi nila maintindihan kung bakit namumula siya parang kamati sa harap ng kanilang binata. Isang barko ang lumipad mula sa isang puwang sa kalangitan. Sabik na sinigawan ng mga taong naruroon na dumating na ang Capital Battle Zone Team at ang mga miyembro nito ay naglalabas ng napakalakas na aura. May nagsabing ang combat power ng crew ng barkong ito ay 8 beses na mas malakas kaysa sa lakas ng mga nanunood. May puna na ang Capital Battle Zone ay sanay sa pagpaparangyan at ang mga taong ito ay dapat na natatakot na nakalimutan ng lahat kung gaano kalaki ang kanilang kita. Kay Jean ay naglabas ng brown glow. Nakilala ng bayani ang lalaking ito at napagtanto na naglalabas ito ng napakapambihirang aura. May narinig na pagsabog. May nagsabang ang Capital Team ay talagang napakakol at hindi may kakaila ang bisa nito, ngunit hindi pa rin ito makakapantay sa Guanghai Battle Zone. Nakaupo si Tian Daan sa isang malaking dragon. Sumigaw ang isa sa mga manunood na ang tauhang ito ay lubos na nawala ng takot ngayong taon at kumikilos ng hindi kapani-pani walang mayabang. May napansin na siyam na dragon ang humihila ng kabaong at ang pagpaparangyang ito ay hindi kukulang sa mga kinatawan ng kabisera. Ngumiti si Tian Daang at iniunat ang kanyang kanang kamay at inutusan ang kanyang halimaw na huminto. Sinabi ng lalaki na ang palabas ngayon na may kapansin-pansin na paglabas mula sa kabaong ay tinawag niyang buhay sa patay. Nakikita natin ang mga lumilipad na labi at ilang mga mandirigma, isa sa kanila ay nakasuot ng puting balabal. Sumigaw si Tonda Wong na ang unang lugar ngayong taon ay mapupunta sa kanyang combat zone na Guanghai. Mga kabataang nakatayo sa isang berdeng damuhan. Nakikinig sa announcer na nagsabing sa pagtatapos ng paligsahan ay may iwan ang 4 na koponan. Ang lugar ng lihim na kaharian ay bababa bawat oras at ang mga koponan na naiwan sa labas ng teritoryo ay tatamaan ng kidlat. Nakikita natin ang bayani at ang kanyang mga kasama. Iniulat na ang koponan ni Jiang ay papasok sa lihim na kaharian. Nagulat si Jiang Qin sa itsura ng battle zone. Napansin ng isa sa kanyang mga kasamahan ng lugar kung saan maaaring gaganapin ang napagpasyahan labanan. Tinanong ang bayani kung ano ang plano ng kanilang pagkilos. Tiningnan ni Jiang Chu ng by phone nang may pagkamangha at muling nagtanong. Sinabi niya na natural na kailangan ang isang plano dahil ang bawat isa sa 8 koponan ay natatangi. Sinabi ng lalaki na kung nais nilang sirain ang mga kalaban, kailangan nilang umatake muna. Sinubukan ni Hanaka na ilagay si Biff Ong sa kanyang lugar, na sinasabing hindi niya dapat ituro ang commander. Inilagay ng bayani ang kanyang kamay sa ulo ng babae at sinabi na ang binata ay talagang tama at kailangan talaga nilang gumawa ng isang bagay.
Nag-abot si Jiang Chun sa subspace gamit ang kanyang kamay at nangakong magdadala ng isang bagay. May humangang puna na handa na ng kapitan ang lahat. Nakaupo ang bayani sa harap ng mga produkto para sa paggawa ng shashlik. Sinabi ng isa sa mga babae na nakikita niya ang isang grill, mga tuhog, karne, patatas, beans, chili peppers, pampalasa, mantika, mga brush para sa pagpapahid, at uling sa harap niya. Nakatayo ang mga binata na nakanganga. Napagtanto nila na talagang gagawa ng shashlik ang kanilang commander. Naglagay si Jian ng karne sa isang tuhog. Sinabi ni Hanka na ayaw niyang magmukhang bastos, ngunit nagdududa siya na ito ang tamang oras para gawin ito. May narinig na linya na nasa bingit sila ng buhay at kamatayan. Iniisip ng isa sa mga babae na si Captain Jiang Qin ay isang walang kwentang commander. Tiningnan siya ng by phone nang may pagkamangha at tinanong kung nakalimutan na niya ang mga patakaran dahil kung mananatili sila sa isang lugar. Tamaan lang sila ng kidlat. Kinumpirma ng lalaking nakatayo sa tabi niya ang mga salitang ito. Sinabi ng bayani na naalala niya ito, ngunit hindi makakasama ang isang kebab dahil kailangan nilang magkaroon ng enerhiya bago ang labanan. Pinaglaruan ni Wuang ang kanyang baba. Sinabi niya na naintindihan niya kung anong trick ang inihanda ng bayani. Sinabi ng binata na magpapasama siya sa kanyang commander. Umupo siya sa tabi ni Jiang Chun at ginagaya ang ginagawa ng bayani. May nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya. Nagsimulang maunawaan ng mga miyembro ng koponan na hindi maaaring magkaroon ng dalawang tanga sa isang koponan at talagang kailangang may kahulugan ang ginagawa ng dalawang ito. Tiningnan ng masaya ni Sando at ng dalawang lalaki ang bayani at ipinahayag na magba-barbecue din sila. Sumali sa pagkain ng buong squad ng bayani. May hawak na inihaw na patatas at sinabing napakasarap ng pagkain. Tumangala si Jiang Chan. Naisip niya na nagpasya siyang mag-organisa ng picnic na ito dahil gutom siya dahil nagsimulang dumami muli ang kanyang mga insekto. Nabaliw na ang kanyang gana. Bukod doon, hindi siya natatakot sa kidlat at sa kabaligtaran, nais niyang mag-recharge mula rito. Nalungkot lang ang bayani na nagkamali ang kanyang mga kasamahan. Lumapit si Hano sa bayani at ipinahayag na naintindihan din niya ang lahat. Tinanong ni Jian kung ano mismo ang napagtanto niya. Sumagot ang babae na masyadong malalim ang plano ng master at masyado siyang tanga upang maunawaan ito. Nagtaka ang bayani kung bakit sinabi ng babae na naintindihan niya ang lahat. Inamin ni Hanka na sinasabi niya ito dahil nahulaan na ng lahat at ayaw niyang magmukhang tanga. Naiintindihan ni Jiang Qin na hindi ito masyadong normal na pag-uugali. Nagprito si Wuang ng karne na itinuturing kay Jiang Qin. Sinabi niya na ito ang unang halimbawa ng paggamit ng gayong trick sa kasaysayan. At kahit na pinag-aralan niya ang pag-uugali ng isang-isandaan na nakaraang mga kapitan, hindi niya mahuhulaan kung bakit kailangan ang lahat ng ito. Naisip ng lalaki na seryosong tinanggap ni Jiang Qin ang kompetisyong ito, bumuo ng isang natatanging diskarte, at karapat-dapat sa titulo ng commander. Si Wuang, na nakatayo sa tabi ng grill, ay tumingin sa bayani. Ipinapalagay niya na malamang na nagpasya itong mag-ipon ng lakas, maghintay para sa kaaway, at pagkatapos ay punitin ito parang isang tigre, isang baboy. Naiintindihan ni Wuang na ito ay isang medyo riskante na diskarte. Ngunit ginagamit ito ng bayani dahil wala siyang kinakatakutan sa mundong ito. Tumingin si Jiang Chen, nakatabi ni Han sa isang nakakatawang pose, kay Wuang. Naisip niya na sa wakas ay naintindihan niya kung bakit sinabi sa kanya ng kanyang lolo na lumapit sa bayani. Napagtanto ng lalaki na si Jian ay mas mataas sa kanya sa talento, lakas, determinasyon, at kawalan ng takot. Pinutol ng bayani ang kanyang mga saloobin, at tinanong kung bakit nakatingin sa kanya ang lalaki. Lumapit si Jianjin sa grill at tumayo sa tabi ni Wuang. Inamin niya na ang bayani ay talagang mas mataas sa kanya sa lahat ng mga aspeto. Nagtanong si Jiang Qin nang may pagkamangha kung ano ang amoy na iyon. May sumigaw na nasusunog ang karne. Tiningnan ng mga nakaupo sa stand ang screen kung saan ipinakita sina Jiang Qin at Wuang. Kumunot ang noo ni Gu, tumangala, na iniisip na habang ang iba ay nagpapahinga o naghahanap, ang batang ito ay nagpasya na mag-picnic. Inisip ng matanda na itinuro ni Hong Yao sa bata ang mga hanggal na kalokohan na ito. Nahihiya siya kay Duan Xinghai, at hindi niya alam kung paano titingnan ang kanyang kasamahan.
Ang lalaking may maliit na balbas na nakaupo sa tabi ni Nagu at Hong ay ngumiti at sinabi na si Jiang Nan ay handa na kompetisyon sa oras na ito, ayon sa kanya. Noong bata pa ang Lord of Humans, wala rin siyang ginagawa, na naghihintay sa kidlat. Ang long-haired na binata ay may hawak na espada. Sinabi ng lalaking may balbas na ang iba pang mga koponan ay nagpunta upang suriin ang sitwasyon at naghintay siya sa amang sandali at nag-iisa ang pumutol sa lahat. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamao sa kanyang mukha. Sinabi niya na daan-daang taon na ang nakalipas at walang nagawang ulitin ang resulta na ito. Nagreklamo siya na sa halip na ito ngayon ay ginagawa ang kompetisyon ng mga hindi karapat-dapat na beso. Hinulaan ng guest ang mga iniisip ng kanyang kapitbahay sa stand at nagsabing kahit sino ay maaaring tumawag ng karapat-dapat dito ngunit hindi isang tampalasan na gumapang mula sa kanal. Tumingin si Hong sa matanda at hiniling kay Mr. na huwag magalit. Ngumiti ang lalaking dapat na na-offend. Sinabi niya na muling nagtutulungan sina Chinlo, Chinlan, Wuwang, at Tianfu, na nangangahulugang malaking problema ang mga kinatawan ng kabisera. Nakikita natin ang mga mukha ng dalawang nag-uusap, na nagsabing sa pagkakataong ito ay napakalakas at matalino ng mga miyembro ng koponan, at ang kanyang kalaban, sa palagay niya, ay may karapat-dapat na mga kakumpetensya. Sumagot ang isa na ang isang grupo ng mga tandang nayon na ito ay hindi kayang gawin ang anuman. Nakita ng mga nakaupo sa stand ang isang mapa ng lugar sa screen. May napansin na mukhang ang apat na koponan ay sasalakay sa mga kalaban hindi mula sa kabisera kundi mula sa Zhang. Nagmura si Gu at ipinahayag na ang mga bastos na ito ay hindi mahina kundi ang mga kakain sa kanila ng buhay. Ang lalaking may balbas na tumatawa ay nagsabing sa wakas ay naintindihan ng mga naruroon ang nangyayari at ngayon ay magsasaya silang lahat. Nasa harapan natin ang mga miyembro ng isa sa mga squad. Sinabi ng isang bahagyang takot na lalaki na nakakita siya ng mga kaaway 10 milya sa hilagang kanluran. Tinanong siya kung talagang nag-iiho lang ng kebab ang mga bastos na ito at hindi man lang ipagtatanggol ang kanilang sarili. Iminungkahi na may mali dito at marahil ito ay isang bitag. Pagkatapos ay may nagmungkahi na ang mga kalaban ay maaaring gutom lang. May nagsabang sa ganitong sitwasyon ay imposible ito. Nasa harapan natin ang isang napaka-strikto na binata. Iniulat na ito ay si Lucian, ang kapitan at orgalo ng Tianfu. Hiniling niya na itigil ng kanyang mga kaalyado ang pagtatalo dahil hindi mahalaga kung ano ang ginagawa ng kaaway kung hindi niya ipagtatanggol ang kanyang sarili. Iminungkahi ng lalaki na kumilos lang sila ayon sa plano at huwag kalimutan na dapat nilang mabilis na ayusin ang iba pang mga tropa. Sinabi ng binata na hahatiin nila ang kanilang 20 elite na mandirigma sa 3 bahagi. Ang kanyang grupo partikular ay mananagot sa pagpigil kay Wuwang at ang unit na pinamumunuan ni Wu Qingqing ay dapat humarap kay Jiang Qin. Nasa harapan natin ang babaeng binanggit lang ni Lucian. Iniulat na siya ang namamahala sa unit mula sa Chile. Sinabi ni Wu Qingqing na bagaman si Jiang Qin ay bihasa sa disaster insects, hindi niya ito magagamit dito. Kaya, hanggat hindi nila siya pinapaguhit ng kanyang talam, walang magiging problema.